Welcome to this online Elim gathering. For 6 weeks now, we have been coming together for worship and teaching in a most unique way, virtually from our respective homes. And yet, even if we are socially distanced, we are not spiritually apart. In fact, through this online gathering, we are spiritually united. Acts chapter 4 verse 32 reminds us that the community of believers was of one heart and one mind. Let us continue to be this kind of community, one heart and one mind in our prayers, our love, our hope, and our faith in the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Together, let us storm heaven with our prayers for the end of the coronavirus. Let us join hands in helping our brothers and sisters who are in need. And let us encourage one another as the Lord instructs us in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, which says, "Therefore, encourage one another and build up one another as indeed you do." In another version it reads, "So speak encouraging words to one another. Build up hope, so you'll all be together in this, no one left out, no one left behind." I know you're already doing this. Just keep on doing it. In Jesus' name, amen. Thank you, Brother Willie, and welcome once again to our online Elim gathering. So, brothers and sisters, let us now come before the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Jesus' name above all names.
We thank you, Jesus, for your awesome name. We thank you, Lord, that we can call upon you at any time. And so right now, Lord, be with us throughout this gathering and allow us to enjoy and relish your presence. This we pray in Jesus' name. Amen. And now, let us listen to this teaching by full-time servant of the Lord, Sister Lori Lina. Kamusta na kayo mga kapatid? Matagal na tayong hindi nagkita. I hope that you're all well in the Lord. At nararamdaman ninyo ang tunay na pangangalaga ng ating Panginoon. Mahigit isang buwan na tayong naka-lockdown. At kung tulad namin, mga senior, at saka may mga special mga condition, talagang hindi ako makalampas dun sa aming pintuan. Hanggang doon sa garahe lang, nagwawalis ako at nagpapaaraw ng konti dun sa harap, minsan dyan sa hardin. Pero, yun, ganun ang buhay natin. Masaya ba kayo? O naka-adjust na ba kayo? Siguro by now, naka-adjust na naman, ano? Alam nyo, habang lumalalim itong pagka-lockdown at natatanaw na kung kailan, baka sakaling matapos na papatapos na itong lockdown, nagkakaroon naman ng panibagong pag-aalala ang mga tao. Naririnig ko sa mga usapan, sa TV, pati yung mga telephone calls na nakukuha namin. Para bang ibang klase ng mga pag-aalala ang nangyayari. Paano na yung trabaho? Nawala na ang trabaho. Paano na yung negosyo? Paano magsisimula ulit? Saan kukunin yung panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan? Paano yung mga estudyante? Nasa napunta yung semester? Paano magpapatuloy yung school? Paano pag na-delay ang pagka-graduate? Ang daming pinagkakaalala ng mga tao. Tapos kung iisipin mo pa mas malawak na pag-iisip ng mga iba, tulad ng asawa ko, paano na kapag natapos ng lockdown, paano na yung development ng vaccine, paano na yung ekonomiya natin, paano magpapatakbo ng muli, paano magsa-start up. And yet, when you think about ano ba talaga ang gusto ng ating Panginoon sa mga panahon na ito, paano tayo dapat mag-isip? Sabi ni Lord sa Matthew 6, from verse 25 to 27, "Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Because is not life more than food, and the body more than clothing? Can you, by worrying, add a single moment to your lifespan?" Nakakadagdag ba yung worrying, yung pag-aalala sa ating buhay? Sabi pa, sino sa inyo ang magpapakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Ako iniisip ko, pagka meron ko naririnig naman ganito, sabi ko, may magagawa ka ba? Kung wala, bakit mo pa pinagkakaalalahan? Kasi malinaw. Ang sabi ni Lord, hindi ba? Huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinaghahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Nag-aalala tayo kasi alam natin, hindi natin kakayanin Hindi naman natin masasolve yung problema. And yet, pag-isipin mo, si Lord kaya ba niya? Kung naniniwala tayo dyan, bakit tayo mag-aalala? Yan natin si Lord mag-alala. Hindi tayo. Huwag nating bitbitin yung hindi natin dapat na binibitbit. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyong mga bagay na ito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa karya ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. So sabi ni Lord, bakit mo ba pinag-iisipan yung mangyayari pa lang? Ang isipin mo, yung mga dapat mong gampanan sa araw na ito. Okay, ano ibig sabihin nun sa atin? Sa English, sabi, do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. And sufficient for a day is its own evil.
Sapat na alalahanin natin kung ano man yung nasa araw na ito. Ano ibig sabihin nun para sa atin ngayon? Para kumbaga gumaan yung ating pang-araw-araw na gawain. Ang unang-una syempre, dapat sinusunod natin ang Panginoon, di ba? At papaano natin magagampanan yung pagsunod sa Kanya sa mga inaalala natin sa araw-araw na buhay. O napakasimple nga ngayon, nakakulong tayo sa ating mga bahay, kasama natin ang ating pamilya, di alalahanin natin sila kung paano natin mapagsisilbihan at maipapakita ating pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng ating pagsisilbi. Kung wala kaming katulong, 7 kami nandito sa bahay Mga anak ko, apo, kaming mag-asawa. Kaming mag-asawa, senior, hindi kami nakakalabas. Yung isang anak namin, kapapanganak, may baby, hindi siya nakakalabas. So, ang nakakalabas lamang ay in fact, 2. Yung isa kasi business niya ay pagkain, si David, at yung isa, si Ceres, si Ate Ceres, siya yung lumalabas at namimili ng pagkain at pangangailangan namin. So, hati-hati kami sa trabaho. Yung lumalabas, yun ang trabaho niya. Kami dito, ako nagluluto, naglilinis, nag-aayos, hati-hati kami sa paglalaba, pagdidilig. Ang dami namang magagawa sa loob ng bahay. Ang importante ay kung paano ginagawa yung mga inaasikaso nating pang-araw-araw. Kung tayo padabog o mabigat yung loob o lagi na umaangal kasi nakakapagod, ano naman ang grasya doon? Ang sabi nga sa Philippians 4 verses 4-5, sabi, "Rejoice in the Lord always." Paborito ko to I shall say it again, rejoice. Your kindness should be known to all. The Lord is near. So yung kindness natin, kabutihang loob, sabi sa Tagalog, dapat maipapa-witness natin sa ating kapwa. Yung magagawa mo, gawin mo. At gawin mo ng may kagalakan, with joy, with rejoicing. Di ba? Huwag yung pagdadamot mo pa yung oras niya, kasi hindi siya gumising ng maaga, bahala na siya. Hindi, labada niya yan Hindi ganon. Kung ano yung kagalakan na maidudulot mo sa pamamahay, maliit lang yung lugar, magkakasama tayo, padaanin na natin yung mga panahon na may masungit, may masamang katawan, bali na. Tayo na ang magdala ng kagalakan sa sitwasyon. Pasensyahan. Diba? Rejoice. At napakasimple, yung magagawa mo ngayon, gawin mo. Nakakulong kami dito. Pero may ilang araw, gumawa kami ng mga face mask. Kasi merong nakakuha ng mga materials. So, ifinan out, kumuha kami ng materials, gumawa kami dito ng mga face mask. Nakagawa kami ng mga 50 pieces. Tapos naipadala namin sa mga nangangailangan, sa mga frontliner. Ang asawa ko, nandito lang kami, pero sa telepono yan buong araw, nagpa-fundraising. Para saan? Para umaandar yung mga kusina ng hotel na kanyang pinamamahalaan para makapagpadala ng pagkain para sa mga frontliners. Ako, ang daming, kung naralaman na kinakailangan pagdasalan, o di intercession, yun ang trabaho ko So kung ano man ang kinakailangan mo at magagawa mo, gawin mo. Because in this way, you are showing kindness. You are developing kindness. Hindi naman tayo nakapag-witness sa labas, Pero dapat nakakapag-witness tayo sa ating kapwa, dito sa loob ng tahanan, sa ating sariling pamilya. Have no anxiety at all. Ano ba yung anxiety? Worry, pagkabalisa, pag-aalala. Sabi niya, have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, make your requests known to God. So yung magagawa mo ngayon, gawin mo. At gawin ng may kagalakan, yung hindi mo kayang gawin, wala kang kapangyarihang gawin, wala ka sa pwesto, o di ilapit mo kay Lord. Which is really the work of intercession. Yung magagawa ni Lord, syempre magagawa niya. Huwag nating piliting tayo pa ang kikilos. Wala naman sa atin yun. Hindi natin magagawa. But with the Lord, nothing is impossible. Sabi pa sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your worries upon Him, upon the Lord.
because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Siya ang nagmamalasakit sa atin. And because of this, gagawin natin na may kagandang loob, may kindness, kumikilos tayo do sa ating kayang ikilos at ilalapit natin sa ating Panginoon. Yun hindi naman natin kayang gawin, pero alam natin. Okay, so we give to the Lord what is His, we do what is ours. At dahil ganyan ang sitwasyon, sabi nga sa Philippians 4:7, then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Yung kapayapaan ni Lord na kahit nakakulong ka lang sa loob ng tahanan, hindi ka bugnot, hindi ka naiinis. Lagi ang kapayapaan ni Lord, yan ang nagpapalakas sa iyo, ang namamahala sa pang-araw-araw na buhay natin. Amen. Kung minsan manunod ka man, sobrang panunod siguro ng TV at saka yung mga balita, kung ilan yung namatay, yung mga kakilala natin na nagkasakit, and all of these things. Parang nakakabigat talaga ng kalooban. Pero dapat tandaan natin, itong sa 1 Thessalonians 5 verse 9 at saka 11, sabi niya, God did not destine us for wrath. Sa Tagalog, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Kasi kung isipin mo, itong nangyayari sa atin ngayon sa buong mundo, parang kapuutan ng Diyos. Galit na siya dahil ang tindi ng kasalanan sa mundo. Pero tayo mga anak niya, tayo mga kapatid, tayo mga anak niya. At sa panahon na ganito, ng kapuutan, ng wrath of God, hindi naman ang purpose niya yan para sa atin. Ang purpose niya sa panahon na ito is to gain salvation through Jesus Christ. Hindi upang tayo ang bagsakan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Iligtas tayo at ang sino mang lalapit sa ating Panginoon. At sabi pa niya, therefore encourage one another and build one another up. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan tayo tulad ng ginagawa natin ngayon. Sabi niya, sa mga panahon ngayon, saan ka pakakapit? Di ba? Ako nga sa gabi, pag nagro-rosary ako, talagang pag iniisip ko yung mga mysteries, talagang yung puso ko ba, parang lumulukso sa tuwa. Kasi naiisip ko yung pinagdaanan ni Lord. At naisip ko rin yung itinuturo niya na landas na atin dapat tatakin para mapaabot sa Kanya. At kuminsan din nga, pagka nasa gitna ng araw, pagod ako po. Upo muna ako dito sa piano, mag-worship muna ako sandali. Kasi kailangan sa mga ganitong panahon, kapag na palibutan ka ng kadiliman, kinakailangan malayo ang tingin. Kailangan sigurado ka sa ating pupuntahan. Kailangan sigurado tayo sa plano ng Panginoon. At saka one of the things that really console me, yung talagang binubuo uli ang aking kalooban at napapapayapa ang aking puso, yung promise ni Lord, yung tinatawag natin, yung pagdating niya, yung blessed hope. Sa 1 Thessalonians 4 verses 16 to 18, nasabi niya, for the Lord Himself, with a word of command, with the voice of an archangel, with the trumpet of God, will come down from heaven. And then we, who are alive, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito yung panaginip natin, tayo mga nasa ilim. Na aabot yung panahon na anuman ang lagim na bumabalot sa ating buhay, naririyan ang Panginoon at ang Kanyang pangako. Nasusundin niya tayo kakaunin niya tayo. Makakapiling natin siya magpakailanman. So itong nararamdaman natin, pasumandali lang ito Hindi ko alam kung kailan masosolve. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung lockdown. Hindi ko alam kung pagkatapos na ito babalik sa dati yung ating buhay o hindi na babalik sa dati. Pero sigurado ako, ano man ang mangyari, kung malayo yung ating pagtingin, pagtanaw
at malinaw sa atin na doon tayo pupunta, ganitong mangyayari, at ang anumang ginagawa natin ay paghahanda para doon. At yun ang ating pagkilos. Gagawin natin anuman na kailangan para umabot tayo doon. Diba? Tinig ng arkanghel, tunog ng trumpet, tinig ng Diyos na tinatawag tayo para makapiling niya magpakailanman. Wow! Tingnan nyo, parang matatanggal ang kabigatan sa ating kalooban, matatanggal ang kadiliman, at malalasap natin ang matamis na presensya ng Panginoon sa ating buhay. So, nakakulong man tayo o hindi, huwag tayong mag-alala. Lagi nating isipin yung plano ni Diyos, ng Panginoon, yung matamis na plano niya. Abutin natin yon sa pamamagitan ng mga kabutihang loob na magagawa natin kahit nakakulong tayo dito. Ang daming magagawa eh. Huwag lang natin padaadin ang pagkakataon upang maipakita na tayo ay mga Kristiyano, na ang puso natin ay mapagbigay, mapag-alala para sa kapwa. At kapag ganun tayo mabuhay, ay parang walang kwenta. Parang hindi tayo nakakulong. Parang walang mga pader na nagkukulob sa atin sapagkat nakakawala ang Espiritu Santo at tayo nakakakilos bilang mga anak ng Diyos. We hope you were blessed by Sister Lori's teaching. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to be part of this work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to Springs Foundation Incorporated, BPI Kamuning Branch, account number 3141066756. BDO Kamuning Branch, account number 115-801-5470. And please email the deposit slip to mavicargamosa@gmail.com. Thank you very much for your kindness and generosity. God bless you. Prayer to the Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will, to innocence and holiness restore, the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will stir us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions, they shall all be. Pray that a polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh living water, a renewal of the Spirit, and healing of our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization, on my knees or in the mission field, within our borders or on foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord, send me. In Jesus' name, amen. Oratio Imperata.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 virus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Lord, nagpapasalamat kami dahil sa pagkakulong namin na ito, kumbaga napatuon ang aming paningin sa iyo lamang. Habang napalayo kami sa mundo, naging malinaw na ikaw lamang at kung ano yung nais mo, yun lamang ang aming pinagkakaatupagan. Lahat ng mga ibang yan, lilipas. Pero yung paglapit namin sa iyo at ang paghangad namin ng iyong pag-asa, yung pag-asa na ibinibigay mo, habang nandyan yan, tuloy kami. Tuloy ang galak. Tuloy ang buhay namin. At inaasahan namin, Lord, na kapag dumating ka, maririnig namin ang iyong tinig at kami sasalubong sa iyo. At sabi nga sa iyong promise, makakapiling ka namin magpakailanman. Sometime back each of us lived a solitary life instead, thinking only of ourselves through